mga parechong. Good morning po sa ating lahat. Balik na naman tayo guys sa ating spur fishing. Dito lang muna tayo sa tapat mamana guys. High tide kasi ngayon. Baka may akyat dito ng mga pwedeng panain natin. Hindi muna tayo nadayo sa malayo. Mahangin pa kasi. Malakas yung amihan dito sa amin ngayon. Hindi tayo makapunta doon sa hinatuan. Delikado. Dito lang tayo sa tapat. Mamamana tayo ng kahit ano na pwedeng panain natin. Baka may sampa dito ngayon. High tide saka malabo yung dagat. Ganito kasi yung paborito ng mga isda na aakyat dito. Minsan mga rainbow runner or mga trevally. Minsan din may king mac kung pala rin. So tara, dive tayo. Let's go. Alright mga parechong, ayan, nabalik ulit tayo guys dito sa ating spur fishing. So dito naman tayo sa ilalim ng karagatan. So dito lang to guys sa malapit sa amin sa tapat ng isla. At ito kagad yung bumungad sa atin, grupo ng mga double line mackerel or baho-baho naman ang tawag sa amin ito, or yung isda na amoy pating. Akyat ngayon guys ng shark mackerel dito sa amin sa tapat kasi mayroong mga maliliit na isda na kinakain sila. Yung tawagin sa amin ay mga ngisi-ngisi or mga maliliit na danggit, at yun yung mga kinakain nila, kaya dumayo itong mga shark mackerel dito sa amin. At eto, habang wala tayong tuhugan, nilagay ko muna dito sa ilalim ng karagatan yung ating kauna-unahang isda natin. At habang nagmamasid ako sa ibabaw, eto, may lumapit na naman grupo ng mga double line mackerel pa rin. Kaya lang medyo hindi ako kumbinsido dun sa mga isda na lumalapit kasi hindi ganong kalaki. Kaya nagmasid-masid pa ako dito at hanggang sa naubusan tayo ng hangin, kaya resurface na lang muna. At habang nagpapahinga naman ako dito guys, eto, lumalapit sa atin itong grupo ng mga rainbow runner na hindi ganong kalalaki. Kaya lang, sablay tayo dito guys. At dito naman sa dive na to guys, habang nag-ambush ako dito, eto, lumapit na naman itong grupo ng mga double line mackerel, kaya pinili ko itong pinakamalaki. At eto na rin guys yung ating pangalawang isda sa araw na ito. Isang good size na shark mackerel na umabot po ng 1.2 kg, kaya goods na sa pangalawang isda natin. At makalipas guys ang isa at kalahating oras, eto, may nadagdag sa huli natin, dalawang bluefin trevally. Kaya lang hindi ko na nabidyohan gawang mabilisan yung pangyayari dito. Bigla-bigla kasing sumusulpot yung mga bluefin trevally at hindi ako naka-on ng camera. Itong dalawang bluefin nga pala guys ay nagtimbang po ito ng 1.6 kilograms itong dalawang piraso, kaya goods na pangdagdag doon sa mga shark mackerel na nakuha natin. At nung nabenta nga pala natin guys itong 4 na piraso ay kumita naman tayo ng lagpas 700 plus, kaya ayos na, mayroon na tayong pangdagdag sa konsumo. Dito naman guys sa dive na to, habang nag-ambush ako dito, biglang sumugod itong grupo ng mga shark mackerel sa atin, kaya napalingon ako kung alin dito yung papanain ko. At maya maya pa ay biglang sumulpot din yung grupo ng mga bluefin, kaya medyo nalito ako dito kung alin yung papanain ko dito sa mga isda na to. Kaya no choice ako dito, pinana ko na lang yung isang shark mackerel kasi naging mailap na yung mga bluefin gawa ng nakuha na natin ng 2 piraso na.
Kaya lang guys, habang paahon ako dito, napunit yung laman ng isang shark mackerel ito. Kaya ito po ay nakawala. At dahil magtatanghali na guys, eto, nag-last dive na ako dito at nagbabakasakali pa rin na may mga shark mackerel or mga bluefin trevally na lalapit sa atin. At makalipas ng ilang segundo guys, eto, hindi na bumalik yung mga shark mackerel kanina. Kaya nag-decide ako na umuwi na lang at ibenta yung mga nahuli nating 4 na pirasong isda. Good morning po. Hindi pala good morning. Isang maulan po na umaga sa ating lahat. So balik pa naman tayo dito guys sa dagat. Ito pa rin yung ating pinagkakaabalahan ngayon. Wala kasi tayong trabaho. Nasa malapit lang tayo. Ayan yung isla namin. Dito lang tayo sa campsite. Hindi tayo makadayo sa malayo kasi ito yung panahon natin ngayon. So, isang linggo ng ganito lang yung panahon palagi. Malakas yung hangin. Doon sa Hinatuan, ayun yung Hinatuan, hindi tayo makapunta doon. Malalaki kasi yung alon doon. Hindi na tayo makadayo sa malayo, pati doon sa Basol. Hindi rin natin mapuntahan, malakas kasi yung hangin. Malaki rin yung mga alon doon. Kaya dito lang tayo sa malapit. Pagtiyagaan na lang natin kung ano yung mga mahuhuli natin dito. Basta ang importante, makahuli tayo at makaprovide tayo sa pamilya. Yung mahalaga at makauwi tayo ng safe. So tara, samahan nyo ko guys. Dito tayo sa bahuran na to. Subukan natin kung may mababa na ba tayo dito. Malabo kasi yung dagat, baka may trevally or king mac dito. Ayan, bumuhos na naman yung ulan. Tara, let's go. Pagkatapos kong mailod guys yung ating guma, eto, biglang nagpakita itong shark mackerel sa atin kaya pinana ko na at eto yung ating kauna-unang isda sa araw nito. Pagkatapos nating mapana guys yung ating kauna-unang isda, biglang kumalma yung paligid, nawala yung mga dalagang bukid at akala ko dito merong pelagic na papalapit sa atin. At pagtingin ko sa itaas, isa pala itong shark mackerel kaya kinuha ko na pangdagdag sa huli natin.
Makalipas pa guys ang 2 oras, biglang tumumal bigla kaya lumipat ako ng ibang pwesto. At eto, akala ko paldong-paldo na tayo. Kaya lang, ito pala ay isang eagle ray at pinagbabawal kaya for the eyes only tayo dito. Nakailang dives na rin ako dito guys sa spot na to. Kaya lang medyo wala talaga sa spot na to, kaya umuwi na rin ako sa isla dahil mag-aalas 10 na po ng umaga at kailangan pa natin magpahinga para sa mamayang hapon na dive natin. Alright. Pahirapan tayo guys. Time check guys, eto 3:20 ng hapon. Subukan natin dito. Sana makadali tayo guys. Tara, samahan nyo ko. Let's go. Nakailang beses din akong pabalik-balik dito sa pagdadive dito sa spot na to guys, at nagbabaka sakali na makapana tayo ng isda dito sa area na to. At dito sa dive na to, hindi nga tayo nabigo. May nagpakita na isang malaking ilak kaya dahan-dahan ko itong nalapitan, at nung na-close natin yung gap ng isda ay pinol ko na kaagad yung trigger. At eto na rin guys yung ating kauna-unahang isda sa hapong ito, isang malaking ilak. At dito guys sa dive na to, lumipat na ako ng ibang pwesto dito. Wala na kasing ilak nagpakita dun sa unang napanaan natin. At pagkalapat nga natin dito, eto, may sumugod ka agad ng mga ilak. Mga good size na sana. Halos na lagpas na 1 kilo. Kaya lang, hindi ko muna pinol yung trigger kasi nagmamasid ako baka may malaki pa sa mga ilag na to. Paglingon ko doon sa may baba guys, meron parang grouper na nakatingala sa atin kaya hindi ko muna pinana at nag-resurface muna ako para makapag-ipon ng maraming hangin kasi medyo alanganin na yung ating hininga para isisid pa natin at pilitin nating panain yung grouper. Ngunit nung pagbalik ko dito guys, nawala naman yung mga isda, grabe. Pati yung grouper at yung mga ilak nawala lahat, kaya minalas tayo dito. Siguro mas mabuti na lang siguro kung
Pumana tayo ng ilak kanina. Siguro madagdagan pa yung uli natin. A few moments later. At dito guys, sa dive na to, lumipat na naman tayo ng ibang pwesto. At dito ako nag-dive sa may nakitaan ko ng malaking Maori Sea Perch nung nakaraan na hindi ko na napana. At nagbabaka sakali pa rin tayo na babalik yung malaking Maori Sea Perch dito. At pagkapwesto ko nga dito sa may babaw guys, hindi nagpakita yung Maori Sea Perch dito guys, pero mayroong ibang isda na nagpakita sa atin. Isang red bass, malaki na sana, around 3 kilos na siguro yun or lagpas 2 kilo. Kaya lang, napakailap naman, kunting galaw lang ng pana natin, nabubulabog na kasi itong mga maliliit na isda, gumagalaw din, natatakot sa pana natin kaya apektado yung red bass at ito ay tumungo dun sa may mas malalim na area kaya hindi ko na lang pinilit. Sa sumunod na pag-dive naman natin dito guys, eto, napakarami po ng mga ilak dito na nagpakita sa atin at lumapit. Kaya lang, napakaliliit naman. Halos sa isang kamay lang po ang lapad nito at medyo alanganin para kunin. At habang nagpapatangay naman ako dito sa Agos guys, ay napadpad ako dito sa area na to. Kaya dali-dali akong nag-dive dito dahil may napansin ako na malalaking mga ilak. Kaya eto, nagpwesto ako dito sa may likod ng bato na to para hindi tayo matamaan ng malakas na agos at makokontrol pala natin yung SG natin dito. At eto nga, tinutok ko din doon sa may baba yung pana ko, pero paglingon ko sa may kaliwa ay doon pala nagmumula yung mga ilak, kaya agad ko itong binaling yung pana ko para makapana tayo ng ilak. Isang mabilisang shoutout nga pala guys kay Danilo Adalim at kay Chad Prince Adalim ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Maraming salamat po. Buti na lang talaga guys natanggal sa pagkakasabit yung ating shafting dito, dahil kung hindi mahihirapan tayo makipagsalungat dun sa agos. Tingnan nyo naman, napakalakas po ng agos na to at talagang tinatangay tayo. Malaki-laki na rin guys ang isda na to. Ito po ay nagtimbang ng 2 kilo at kalahati, kaya meron na tayong pagbigas-bigas dito dahil ang presyo nito sa amin ay 200 po per kilo at meron na tayong 500 pesos sa isang pirasong isda na to. At after neto ay hindi na ako nag-dive guys dahil lumalakas na po yung agos at umuwi na lang ako pagkatapos at benta itong mga nahuli ko. Kaya goods pa rin kahit na nakadalawang piraso lang tayo, pero may kinita naman tayo na 900 pesos kasi yung isang ilak natin, yung nauna ay 2 kilo po ang timbang nun. Lakas ng agos. Buti na lang hindi sumabit yung shafting natin. Mahirapan sana. Eto, matabang ilak. Ito lang yung nadali natin, 2 piraso. Malaking ilak. Kaso lang itong isa, payat.
Payat ito. Payat. Ito yung mataba. Ito lang yung ibibenta natin ito. Pamibigay na lang natin yan. Time check natin ay 5:19 na. Yan o. So, mag alas 6 na. Biyahe pa tayo. Ito na yung agos ngayon. Napakalakas na. So, bibenta natin guys. Bangin natin kung ilang kilo yung isda. Let's go!